Si Mr. Beast, ang kilalang YouTuber at tunay na bilyonaryo, ay nahaharap sa isang matinding demanda na inaakusahan siyang maling tinanggal sa trabaho ang isa sa kanyang mga empleyado nang bumalik ito mula sa maternity leave. Inangkin niya na sobrang toxic ng work environment kay Mr. Beast, kaya napilitan siyang magtrabaho kahit siya ay nangganganak na sa delivery room. At iyan ay simula pa lang ng mga nakakagulat na paratang. Hatid ng Law and Crime ang eskandalong ito. Ako, si Sierra Gillespie. Maaring siya ang pinakamalaking creator sa buong mundo. 479 na milyong tagasunod. Mga patalasta sa Super Bowl, reality show sa Amazon Prime. Jimmy Mr. Beast Donaldson, ang lalaking namimigay ng pribadong isla para sa views at nag-aalok ng daan-daang libong dolyar sa sinumang mamimili sa grocery store na makakatagal doon ng pinakamatagal. At ayon sa kanya, binili rin niya ang grocery store. Pero ngayon, hindi natin pag-uusapan ang bago niyang pakulo. Hindi. Nandito tayo para pag-usapan ang mas seryosong bagay. Pinag-uusapan natin ang federal na kasong isinampa kamakailan laban sa content creator. Ang mga paratang ay inilalarawan si Mr. Beast sa paraang, kung totoo, ay di pa nakita ng kanyang mga tagahanga. Kaya, humanda kayo. May dating babaeng executive na nagdemanda sa kanya dahil na-demote siya matapos magreklamo tungkol sa harassment sa trabaho. Sinabi rin niyang pinilit siyang magtrabaho kahit nanganganap at binanggit ang handbook na ito. Sabi niya, may handbook daw na binigay sa mga empleyado na nagsasabing ang no ay hindi nangangahulugang no. Itinatanggi ni Mr. Beast ang lahat, pero hindi ito basta, sabi ng isa laban sa sabi ng kabila. Mahigit 20 pahina ang reklamo. Gaano kaseryoso ito? Anong maaring mangyari kapag dinemanda mo ang pinakamalaking influencer sa mundo? Sige, alamin natin. Mas marami pang subscribers si Mr. Beast kaysa sa populasyon ng Germany, kaya isa siya sa pinakamatagumpay na creator ngayon based sa mga numero. Kakatanggap lang niya ng parangal bilang isa sa pinaka-maimpluwensyang tao ng Time Magazine. Sa loob ng maraming taon, gumagawa si Mr. Beast ng kakaibang stunt at namimigay ng pera. Mabait din siya. Ngunit ngayon, may isa pang kwento na matagal na nabubuo sa likod ng lahat. Noong 2024, iniulat ng New York Times na kinasuhan ng mga dating kalahok ng Beast Game Show dahil sa mapanganib na kondisyon, kakulangan sa pagkain, at pagpapabaya sa medikal na pangangailangan. Ang kasong iyon, sa totoo lang, ay nakabinbin pa rin hanggang ngayon. Kung di ka pamilyar, 1,000 tao ang naglalaban sa matitinding pisikal na hamon. At ang huling natira ang nanalo ng $5 milyong. Ayon sa Associated Press, may alegasyon na ang matagal ng katuwang ay nagpadala ng di angkop na mensahe sa mga menor de edad. Iniulat na nagpadala si Mr. Beast ng memo noong Agosto 2024 na nangangakong lilika ng kulturang ligtas para sa lahat ng empleyado at magpapahintulot sa kanila na magtrabaho ng mahusay. Ngunit ngayon, isang bagong kaso ang isinampa noong Abril 22 sa Eastern District ng North Carolina ng isang babaeng nagsasabing siya ay dating executive, si Lorraine Mavromatis. Ngayon, dinidemanda niya ang dalawa sa kanyang mga kumpanya, ang Mr. Beast YouTube LLC at Game Changer 247 LLC. Ayon sa reklamo, dinidemanda niya dahil sa paglabag sa FMLA, maling pagtanggal sa trabaho at sinadyang emosyonal na pagpapahirap. Ayon kay Lorraine, tinanggap siya ni Mr. Beast bilang head ng Instagram noong Agosto 2022. Sa unang taon niya sa kumpanya, 2 beses siyang na-promote. Una, bilang head ng creative, tapos naging COO ng Verticals. Ibig sabihin noon, pinamumunuan niya ang isang team na may humigit kumulang 20 katao at pinangangasiwaan ang buwanang budget na $200 milyong. Sabi niya, meron pa nga siyang sariling opisina. Direkta siyang nag-uulat sa CEO. Mukhang umaangat na siya. Ayon kay Lorraine, napunta siya sa kulturang walang nagbabala sa kanya tungkol dito. Ayon sa demanda, si Mr. Beast ay walang handbook ng empleyado na may pangunahing patakaran. Namigay ang kumpanya ng dokumentong How to Succeed in Mr. Beast Production. Kasama ro sa handbook ang seksyong, ayos lang maging parang bata ang mga lalaki. At sipi ko, gawin ang lahat para suportahan ang mga boys kapag nagfi-film. Ayon sa demanda, nakasaad sa handbook na, ang hindi ay hindi nangangahulugang hindi at hindi mahalaga kung gaano katagal kang nagtrabaho.
Sabi ni Lorraine, ganito ra ang kultura sa Beast Industries. Sabi niya, para sa mga babae sa opisina, nagdulot ito ng toxic na kapaligiran kung saan binaliwala ang reklamo at pinalampas ang masamang asal. Batay sa kaso, nagsimula agad ang harassment at galing pa ito sa mga nakakataas. Sabi ni Lorraine, ang dating CEO ng kumpanya na si James Warren, na pinsan ni Jimmy Donaldson, ay sexual siyang hinaras. Kwento niya, pinilit siya ni James sa one-on-one meeting sa pribadong bahay sa madilim na kwarto sa itaas habang may komento pa ito sa itsura niya. Lalo pa raw naging kakaiba ang sitwasyon. Tinanong niya si Warren kung bakit ayaw siyang makatrabaho ni Mr. Beast sa ilang proyekto. Sabi sa demanda, sinabi raw ni Warren na nagiging awkward si Jimmy kapag may magagandang babae. Sabihin na lang natin na kapag nandoon ka at pumunta siya sa banyo, hindi talaga siya gumagamit nito. Sabi ng kumpanya, gawa-gawa lang daw ang claim tungkol dito. Ayon sa kanila, ang pagpunta ni Mr. Beast sa banyo ay dahil sa Crohn's disease. May iba pa silang sinabi tungkol dito na tatalakayin pa natin mamaya. Ayon kay Lorraine, mas malalim ang epekto sa kanya ng nasabing komento. Anaya, nagsuot siya ng maluluwag na damit at baseball cap sa trabaho para hindi makaapekto ang itsura niya sa sarili o trabaho. Ibinanggit din sa kaso ang iba pang alegasyong mapanghamak na pagtrato. Sabi niya, pinapakuha siya ni Mr. Beast ng beer bago ito mag-shoot ng video, isang bagay na hindi niya nakita na hiningi nito sa ibang lalaking katrabaho. May katrabaho siyang lalaki na pinatahimik siya at pinagsabihang huwag magsalita sa staff meeting na magtanong siya. Sabi niya na magreklamo siya tungkol sa mayamang lalaking kliyente na gumagawa ng hindi kanais-nais na romantikong paglapit. Sinabi ni Warren na dapat pa siyang magpasalamat na isang bilyonaryo ang nanliligaw sa kanya. Noong Nobyembre 2023, sinabi ni Lorraine na umabot na siya sa sukdulan at nagsampa ng reklamo sa Human Resources. Hulaan mo kung sino ra ang namumuno sa HR? Ang ina ni Jimmy Donaldson, si Susan Perisher. Ayon sa demanda, inilahad ni Lorraine ang kanyang mga reklamo sa sexual na hindi angkop na pangyayari, panliligalig at mapanghamak na pangtrato. Sabi niya, sinabi ni Perisher na iimbestigahan ang reklamo at siya ra ang bahala. Pagkalipas ng 2 buwan, Enero 2024, lumabas ang resulta ng investigasyon. Ayon kay Lorraine, nalamang walang sapat na batayan ang kanyang reklamo. At kaya nung araw din na yon, Enero 23, 2024 di umano, ay na-demote siya at inilipat ng pwesto. Ibig sabihin, mula sa pagiging COO ng Verticals, isang executive na posisyon na may sariling opisina, 20 direktang tauhan, at kalahating $1,000,000 na budget, naging social media manager siya ng merchandise division. Ayon sa demanda, pinadala siyang magtrabaho ng remote sa bahay. Walang opisina, wala na siyang pinangangasiwaan at halos walang ugnayan sa mga executive. Sabi ng reklamo, tinawag ng mga empleyado ni Mr. Beast ang dibisyong ito at sinabing, dito namamatay ang mga karera. Kung di pa sapat ang lahat ng ito para mabigla ka, hintayin mong marinig ang nangyari ng siya'y mabuntis. Enero, 2025 na ngayon. Sinabi ni Lorraine sa kanyang supervisor na siya ay buntis at kakailanganing umalis para sa panganganak ng kanyang anak. Ayon sa demanda, hindi binigyan ni Mr. Beast si Lorraine ng nakasulat na abiso ukol sa kanyang mga karapatan sa Family and Medical Leave Act. Walang abiso kung kwalipikado siya, walang abiso ng pagtatalaga, wala ni anuman. Noong Marso 31, 2025 nanganak siya. Mahirap ang kanyang panganganak, kaya ang sanggo niya ay kinailangang manatili sa Neonatal Intensive Care Unit. Ayon sa reklamo, hindi siya pinayagang magpahinga ni Mr. Beast. Kwento niya, pinapagawa agad siya ng supervisor sa product launch ilang araw lang matapos manganak. Sabi niya, pinatayo siya ng 10 oras sa booth 3 linggo matapos manganak at pinadala rin sa Brazil para sa video shoot. Sinabi ni Lorraine sa Associated Press, dumudugo pa ako pero kailangan ko pa ring magpakita. Ayon sa reklamo, nasa work conference call siya habang nasa labor at delivery room. Sabi niya, natakot siya na mawalan ng trabaho kung tatanggi siyang magtrabaho. Sa kasamaang palad, Nobyembre 6, 2025, wala pang 3 linggo matapos bumalik ng full-time si Lorraine mula FMLA leave, inaangkin niyang tinanggal siya ni Mr. Beast. Ayon sa kaso, sinabi sa kanya na mawawala na ang kanyang posisyon. Pero sinabi rin na masyado siyang mataas ang kalibre para sa trabahong ibinaba siya. Sa halip na ibang posisyon, inalok daw siya ng kumpanya ng severance agreement.
Sinabi sa kaso na ginamit ang medical coverage ng kanyang bagong silang na anak para pilitin siyang pumirma at isuko ang mga legal niyang habol. Pero tumanggi siya. Ayon sa reklamo, nag-post si Mr. Beast ng job opening para sa social media content manager habang tinatanggal siya sa trabaho. Ayon sa kanya, hindi siya inalok o binigyan ng pagkakataong mag-apply at kumuha ang kumpanya ng lalaki para sa posisyon noong unang bahagi ng 2026. Nakipag-ugnayan kami kay Lorraine pero di siya sumagot. Nagsalita na ang team ni Mr. Beast. Ayon sa tagapagsalita ng Beast Industries, ang reklamo ukol sa paghahabol ng kasikatan ay bunga ng sinadyang maling padlalahad at maling mga pahayag, at may ebidensya silang magpapatunay rito. Maraming ebidensya tulad ng mensahe sa Slack at WhatsApp, dokumento ng kumpanya at testimonya ng saksi na sumasalungat sa kanyang mga pahayag. Hindi kami magpapasailalim sa mga mapagsamantalang abogado na naghahanap lang ng paraan para kumita mula sa amin. Tinugunan ng kumpanya ang umano'y komento ni James Warren tungkol sa banyo at tinawag nila itong katawa-tawa. Gawa-gawa lang ang paratang na ito para makalika ng balitang pag-uusapan. Nakakadiri rin na ginagamit ng kaso ang kondisyon sa mata ni Jimmy at ang Crohn's disease, mga medical na kondisyon na bukas niyan ibinabahagi sa publiko. Tinawag ng kumpanya na mali ang paratan ng demotion. Tungkol sa alegasyon ng FMLA notice, nagbahagi ang kumpanya ng screenshot ng kanyang pirma na nagpapatunay na natanggap niya ang employee handbook kabilang ang mga patakaran tungkol sa FMLA. Sinabi ng tagapagsalita na hindi tinanggal si Lorraine, kundi inalis ang posisyon niya at ng iba pa dahil sa malawakang reorganisasyon sa buong kumpanya. Tinalakay na namin ang kaso, kaya ngayon pag-uusapan pa natin ito kasama ang eksperto. Tawagin na natin siya. Kasama natin ngayon si Cameron Dolan Shaw, isang entertainment at employee attorney. Salamat Cameron sa pagdalo. At sa totoo lang, napakaraming aspeto na pwedeng talakayin tungkol sa kasong ito. Ano ang mga unang naiisip mo tungkol dito? O sa tingin ko, parang may kultura sa kumpanya ng pagiging hindi maganda ang pakikitungo sa mga empleyado, mahigpit at nakatuon sa resulta, na hindi naman kakaiba sa mga startup at matagumpay na mga founder. Pero malinaw naman na may hangganan at ang hangganan na yon ay ang batas, lalo na ang batas federal sa kasong ito. Ang ilan sa mga paratang na ito ay talagang matindi. Ang magsasakdal na nagsampa ng kasong ito, ayon sa kanya, ay napilitan siyang magtrabaho. Alam mo, habang siya ay buntis hanggang sa delivery room, kahit hindi pa ako nanganak, sabi nila, hindi raw iyon madali. Malamang, alam mo na, nakaka-drain talaga yon, gaya ng alam natin. Pero para sa kanya na magtrabaho habang siya ay literal na nanganganak, ano sa tingin mo ang masasabi mo tungkol sa alegasyong yon? Ibig kong sabihin, tama lang na protektahan ng batas ang mga buntis, lalo na yung kumukuha ng FMLA leave sa ilalim ng Family Medical Leave Act. Ginawa talaga ito para rito. Bilang lipunan, nais nating protektahan ang ating mga nagdadalang taong ina. Kaya naman, ilagay sa panganib ang kalusugan ng isang babae at ng kanyang sanggol ay talagang lagis, sa totoo lang. Alam mo, gusto ko lang maging tapat. Nasa edad na ako na iniisip ko na ang magkaanak tulad ng ibang mga kaedad at kababaihan. Paano ito makakaapekto sa trabaho? Oh, legal namang pwede akong mag-maternity leave ng mga 3 buwan. Pero pagkatapos, nariyan pa kaya ang trabaho ko? Dapat lang naman. Pero sa kasong ito, matapos ang ilang linggo, bumalik siya at wala na siyang trabaho. Natanggal na siya. Pwede mo bang ipaliwanag paano nangyari ito? Dapat naman ligtas trabaho mo pag naka-maternity leave ka, di ba? Tama. Sa FMLA, may 12 linggong walang bayad na protektado ka at may dagdag na panahong proteksyon na hindi alam ng marami. Kung may komplikasyon o medical na issue ka, dapat kang bigyan ng employer ng akomodasyon. Kung hindi nila ito ginawa, labag yon sa Fair Employment and Housing Act o FEHA. Kaya mayroong maraming proteksyon para sa mga tao. At alam kong nakakatakot na posibleng mawala ang iyong trabaho. Bilang abogado ng nagrereklamo, gusto kong tiyakin sa inyo na marami sa amin, mabuti man o masama, ang handang magrepresenta sa mga napinsala ng employer nila. Dahil hindi talaga dapat iniisip yan ng isang bagong ina. Dapat nakatuon siya sa kanyang paggaling, una sa lahat, at syempre sa kapakanan ng kanyang sanggol din. Tama? Mahalaga talaga ang trabaho at bahagi ito ng pagkakakilanlan ng marami. Sa itsura, mukhang maganda rin ang trabaho niya. Pero base sa mga paratang niya, yung pagiging toxic ng work environment, puro paratang pa lang ito, hindi talaga maganda pakinggan.
Ano sa tingin mo tungkol sa mga sinasabi niya? Sa tingin mo ba, malakas ang laban niya dito? Sa tingin ko, matapos siyang matanggal, 3 linggo lang matapos bumalik at pinilit magtrabaho ng walang anumang akomodasyon sa trabaho, grabe talaga yon. Kaya niyang ituro yung timing, yung tinatawag nating temporal proximity sa pagitan ng pagkakatanggal niya at ng panganganap niya. Kasama rin ang Me Too na ebidensya na patunay ng iba pang reklamong may mapang abusong kapaligiran sa trabaho laban sa kumpanya. Para magbigay ng konteksto at dagdag detalye sa nangyayari sa kumpanya ni Mr. Beast. Ngayon, binubuksan mo na ang pinto sa iba pang paratang niya. Hindi rin ito unang beses nating narinig ang ganitong bagay. May tsismis tungkol sa kultura sa kumpanya ni Mr. Beast at sa demanda, diretsahan niyang sinabi na ito ay isang boys club. Ito ay, alam mo na, isa akong babae na nagtrabaho dito. Pero parang mas pinapaboran talaga ang mga lalaki. Alam mo na, ganyan lang talaga ang mga lalaki. Yung tipong, ay hindi naman talaga, ibig sabihin ng hindi ay hindi. Kaya ba nitong patunayan na may pattern ng toxic na workplace? Oo, totoo. Lagan-laganap ang ganitong kultura. Madalas sa mga industriya ng teknolohiya, industriya ng video game, at ngayon pati na rin sa mga industriya ng social media. Kung saan pinamumunuan sila ng mga batang lalaking tagapagtatag na sa kasamaang palad, kulang sa karanasan at karunungan para alagaan ng maayos ang kanilang mga empleyado, lalo na ang mga kababaihan sa kasong ito. Alam mo, may ganitong pag-iisip sa maraming startup at mga tao mula sa henerasyong yon. Bahala nang may masira, siya ka na lang humingi ng tawad. Tama ba? Kaya naman, malas para sa kanila at swerte sa mga empleyado, may limitasyon talaga dyan. Kaya hindi dapat matakot ang mga empleyado na gamitin ang kanilang mga karapatan at humanap ng mga abogado kapag sa pinggin nila, alam mo na nilabag ang kanilang mga karapatan. Sa tingin ko, napakahirap talaga kasi kapag iniugnay mo ang trabaho, para sa maraming tao, pati na rin sa akin, ito ang aming pagkakakilanlan. Ito ang gusto naming gawin. Nag-aral kami para dito. Nakuha namin ang trabaho. Ang saya. Na yon, kailangan nating magbayad ng bayarin. May anak ang babaeng ito na kailangang suportahan niya. Kailangan kong kumita dito kaya natatakot akong magsalita. Naranasan mo na ba yon? Palagi. Kailangan kong paulit-ulit na bigyan ng kapanatagan ang mga kliyente kong takot na takot. Buti na lang dito sa California, may malalaking desisyon at hatol laban sa mga kumpanyang ito. Alam mo yon, na umaabot ng 10 beses o mas mataas pa sa kanilang mamasahod. Pansamantalang malaking abala talaga na mawalan ka ng kita. Pero posible rin na mas malaki pa ang makuha mong danyos kung may magaling kang abogadong kumakatawan sa'yo. At marami ring nangyayari dito. May issue rin na hindi siya dapat tinanggal o pinakawalan ilang linggo lang matapos siyang manganak at matapos ang kanyang maternity leave. Ayon sa sinabi mo, protektado iyon ng kanyang karapatan bilang Amerikana. Pero bukod pa doon, yung pinag-uusapan natin, ilan pa sa mga nabanggit niya, alam mo na, yung tinatawag na boys club at yung umano'y sexual harassment na naranasan din niya doon. Nakatutulong ba yon para patunayan ang pattern ng pang-aabuso? Kung isama natin yung ilang sexual na bagay na mukhang di naaangkop na nabanggit natin ngayon, makakatulong ba yon sa kaso niya? Oo, susuriin ng korte at hurado ang lahat ng ebidensya. Kaya hindi sapat ang isang bagay lang, masasabi ko, para sa kanya. Pero kapag pinagsama-sama at marahil may dagdag pang testimonya ng mga saksi, posible na. Ang pinakamahalaga rito, tulad ng ibang harassment o diskriminasyon na kaso, ay ang kredibilidad ng nagrereklamo kumpara sa kung kaaya-aya o hindi si Mr. Beast. Ang hurado ang magpapasya nito. Mahirap, 'di ba? Si Mr. Beast ay mahal ng marami. Milyon-milyon ang subscribers sa YouTube at may show pa sa Amazon. Gustong-gusto siya ng mga tao. At tama ka, meron tayong mga taong sumisikat tulad ni Mr. Beast na gumagawa ng mga content na talagang astig. Malinaw na maraming tao ang natutuwa dito. Ang dami nilang views. Lahat ay maganda. Pero, hindi ibig sabihin na may sapat silang pag-aaral, edukasyon, o institusyonal na kaalaman kung paano magpatakbo ng kumpanya. Dahil ayon sa nagsampa ng kaso sa mga alegasyong ito, merong handbook na may mga kakaibang bagay na nakasulat doon. At binubuod ko lang dito. Pero parang may mga nakasulat na di mahalaga gaano ka katagal magtrabaho. Ang hindi ay hindi talaga ibig sabihing hindi.
Kung kaya niyang magpakita ng mga screenshot o kahit yung mismong handbook, sabihin na natin kung talagang meron siya nito, masasabi bang mabigat na ebidensya iyon? Oo, sigurado. Una naming hinihingi ang personnel file, payroll records at employee handbook kapag may kaso. Sa batas ng California, dapat itong ibigay ng employer sa loob ng 30 araw. At tinitingnan namin ang mga pulisya at sinusuri kung sumusunod ba ang mga ito sa batas. Yung mga pahayag na yon ay hindi agad nagpapakitang labag sa batas ang mga pulisya, pero nagbibigay ito ng konteksto sa mga pinagdadaanan niya sa boys club. Isa rin sa mga susunod kong tanong tungkol dito ay, bakit ito nasa federal court? Maari mo ba itong ipaliwanag sa akin? Mas mabilis ang proseso sa federal court. Masasabi kong mas magagaling ang mga hukom sa federal court, pero magagaling din ang mga hukom sa state court. Pero sa federal court, ang mga hukom ay itinalaga ng mga presidente. At pati na rin ang tinatawag nating diversity of jurisdiction sa pagitan ng lugar kung saan nakarehistro ang kumpanya at kung saan nanggagaling ang nagrereklamo. Kung magkaibang estado sila, sa huli mapupunta rin yon sa federal court. Bilang nagrereklamo, madalas gusto mo itong dalhin sa state court. Kaya interesante ang galaw na ito dahil nagpapakita ito ng tiwala mula sa nagrereklamo na sila mismo ang nagdala ng kaso sa federal court. Sige, sa totoo lang, napansin ko, kumpiyansa siyang ilabas ang mga paratang na ito. Kahapon lang, ginawa ko ang kwentong ito tungkol sa kasalukuyang civil lawsuit laban kay Kylie Jenner. At binasa ko ang kaso at naisip ko, sa totoo lang, medyo mahina ang mga paratang laban kay Kylie bilang isang individual dahil siya ay nakalista bilang nasasakdal. Tama. Los, wala nga. Tama. Habang binabasa ko, naisip ko, teka, ano nangyayari? Pero ito, iba kasi. May ebidensya siya. May X, Y, Z na araw. Kaya kumpiyansa siya dahil malinaw ang ebidensya niya. Tama ka, napag-usapan natin ang mga dating issue ng di umano'y maling gawain ng ilang tao na dating bahagi ng Mr. Beast na korporasyon. Kung magsama-sama sila, tingin mo makakatulong yon sa kaso? Sa palagay mo, kinakausap ng abogado niya ang ibang dating o kasalukuyang empleyado? Sigurado. Mangyayari ito kahit di pa nila opisyal kinukuha ang kliyente para mag-imbestiga kung may say-say ba ito. Sana lahat ng abogado ng nagrereklamo ay ginagawa yun. Ang tinutukoy ko kanina na ebidensiyang may iba pang nakaranas ng kaparehong asal ay ito mismo, di ba? Kung saan makikita mo ang ibang tao na nakaranas din ng parehong bagay at kahit nag-file man sila ng reklamo o hindi, hindi mahalaga. Pero magiging mahalagang mga saksi sila. Napag-usapan natin ng marami ang nagrereklamo dahil binabasa natin ito. Ito lang ang ebidensyang meron tayo ngayon. Gusto ko ring sabihin na may isa pang panig dito. Nandyan si Mr. Beast at ang kanyang team. Tama. Kaya anong masasabi mo tungkol doon? Lumantad siya at sinabi, sige, hindi, wala sa mga ito ang nangyari. Alam mo, itinatanggi niya lahat ng paratang ng maling ginawa. Ano ang susunod na hakbang ng defense team niya? Ang pinakamabigat para sa kanya ay, gaya ng sabi ko, yung lapit ng oras ng pagtanggal at pagliban. Hindi maikakailang katotohanan na kailangan nilang pagtrabahuhan. Karaniwan, itinuturo ng mga defendant ang mga issue sa performance sa ganitong sitwasyon. Sabihin nilang mahina siyang magtrabaho. Binigyan namin siya ng write-up dahil may issue siya sa pagpasok at iba pang problema. Kahit hindi dahil sa pagliban, pagbubuntis o kasarian niya, tatanggalin pa rin namin siya sa trabaho. Mahihirapan silang patunayan yan. Ipapakita ng nagrereklamo ang kaso, lilipat ang pasanin sa defendant, at kailangang patunayan ng defendant na kahit wala ito, pareho pa rin ang aming desisyon. Hindi ko nakikita ang ganon ang sitwasyon. Mahirap kasi mabilis siyang na-promote at malaki ang trabaho niya sa Instagram bilang gumagawa ng vertical video. Kahit sino nanonood kay Mr. Beast, alam mong marami siyang YouTube videos at madalas nating napapanood yon habang nagsuscroll sa phone. Parang siya ang responsible doon, malamang malaking bahagi ng kita niya yon. Na yon, biglang sinabi na tatanggalin din yung posisyon na yon. Medyo magiging mahirap patunayan yan, lalo na kung may mga alegasyon siya, kung magkakaroon ng deposition o testimonya ng ibang empleyado. Noon, ngayon, o kung ano paman, siguro hindi na sa hinaharap, pero noon o ngayon, na lumapit at nagsabing, ganito ang nangyari sa akin. Kung may ebidensya tayong nagsasabing 3 linggo matapos siyang bumalik mula sa maternity leave, ay tinanggal siya o inalis ang posisyon niya.
Mayroon pa bang ibang mga hakbang na pwedeng gawin ni XYZ bilang defendant para sa tingin mo maprotektahan ang sarili niya? Sa tingin niya, sana walang internal email habang naka-leave siya na nagsasabing tanggalin siya. Tama. At ang susunod na yugto ng kasong ito ay ang discovery phase, kung saan magpapalitan ng mga dokumento. At yan ang unang-unang hihingin ko bilang abogado na nagrereklamo. At yan din ang unang-unang susubukan kong alamin bilang defendant para hindi ko maibigay. Maaring pag-awayan pa ito sa korte, bahagi ng basic discovery. Kung may internal na komunikasyon tungkol doon, malaking problema yon kay Mr. Beast. Sige, kailangan ko lang itanong dahil curious ako. Halimbawa, sa Law and Crime, sa Slack kami madalas mag-usap. Alam kong marami ding gumagamit nito or Teams. May email kami pero mas gamit namin ang Slack. Halos lahat ng katrabaho ko, may cellphone number ako. Nagte-text, tumatawag, o nagfa-FaceTime ako depende sa kailangan. Pwede ba nilang hingin ang personal na cellphone ni Mr. Beast at mamatotoong text niya kapag may komunikasyon siya sa empleyado niya? Kung tungkol ito sa kaso, kung tungkol ito sa nagrereklamo, pwedeng-pwede. Slack, Teams, Zoom, WhatsApp, Telegram, lahat ng mga ito ay maaring isama sa discovery. Kaya dapat mag-ingat ang mga tao. Alam mo, iniisip nila na ang pagsusulat ay parang, alam mo na, sinulat ko lang sa email or nagpadala ako ng liham or kung ano paman. Hindi. Kahit ano na inilagay mo sa digital na paraan ng pagsusulat ay kasama rin. Siguradong hihingin yan ng mga abogado na nagrereklamo at inaasahan kong magkakaroon ng labanan sa korte. Sasabihin ng mga abogado ni Mr. Beast na may privacy issues pero bahagi lang ito ng unang yugto ng discovery. Diyos ko, sumasama pakiramdam ko kapag naiisip ko yon. Kailangan kong balikan ng mga text ko at alam mo na. At saka, meron din tayong mga paratang na siya ay nadiskrimina dahil siya ay babae. Dahil isa siyang ina. Pero mayroon ding mga paratang tungkol sa matinding kulturang pabor sa kalalakihan, sa pangkalahatang working environment, sa sexual misconduct at kung ano-ano pa. Kaya kung mabibigyan sila ng pahintulot, halimbawa, na silipin ang mga text niya o ang Slack niya, pwede ring mga email kung ano man yon. Parang hinahanap nila ang impormasyon tungkol sa maternity leave. Nagkomento ba siya tungkol doon? Kung aksidente nilang makita ang isang bagay na makakasira sa kanya, tulad ng sexual misconduct, pwede ba nilang gamitin yon? Oo, pwede. May mga alegasyon sa reklamo na may kinalaman doon. Kapag may nakita silang sexual misconduct laban sa iba na sakop ng Me Too doctrine, kahit walang kinalaman sa nagrereklamo, posible rin nila itong isama. Muli, isa na namang laban sa korte tungkol sa discovery. Masaya yan para sa aming mga abogado. Joke lang yon. Kung hindi sexual misconduct kundi ibang misconduct na walang kaugnayan sa kaso, hindi ito isasama pero magiging mental note ito para sa mga abogado na kontakin ng tao at magsampa ng hiwalay na kaso. Ay, wow. Alam mo, kapag nagbabasa ako ng mga text, kasi minsan kailangan ko sa trabaho, nasa mga court documents o kung saan man, gustong-gusto ko yon kasi iniisip ko, ano kaya ang pinag-uusapan ng mga tao? Ano kaya ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto? Gusto ko lang talagang malaman lahat. Kung ako si Mr. Beast, sasabihin ko, huwag hawakan ang cellphone ko. Ayoko talaga. Ito na ang huli kong tanong sa iyo, Cameron, kasi napag-usapan na natin ito ng ilang beses. Pwede naman tayong mag-usap ng matagal, pero ilang beses mo nang sinabi na magiging laban ito sa korte. Marami pang mangyayari dahil na yon lang ito na isampa. Anong palagay mo pagdating sa timeline dito? Ibig kong sabihin, kung gusto niyan dalhin ito sa jury trial, sa palagay mo ba mas makakabuti para sa kanya na ayusin na lang ito sa labas ng jury trial para matapos na agad ang lahat? Kung dadaan sila sa litigation, gaano katagal kaya yon? Ibig kong sabihin, ano lang ang palagay mo? Halos. 90% ng mga kaso ay naayos bago pa umabot sa trial. Kailangan talagang kakaibang kaso para umabot hanggang dulo at makarating sa trial kahit na sobrang galit ng dalawang tao sa isa't isa na madalas mangyari sa litigation. Kaya napakataas talaga ng tsansa na magkaayos din ito sa huli. Pwede itong maayos bukas gaya ng nakita mo sa kaso ni Cassie laban kay Diddy. Maaring maayos ito sa loob ng 1 o 2 taon. Karaniwan, ang trial ay nagaganap sa susunod na 1.5 hanggang 2 taon. Magugulat ako kung tuluyang umabot ito sa trial. Karaniwan, ang isa sa mga panig, pagkatapos makuha ang impormasyon at makita ang mga dokumento, ay magsasabi ng, sige, malakas talagang kaso ko. O mahina talaga ang kaso ko. At sila, alam mo na, magpapasya na lang mag-areglo. Pero kung parehong matigas, maaring umabot sa trial sa mga susunod na taon.
Nakadepende na lang iyon sa kung sino ang mas magugustuhan sa korte, ang nagrereklamo man o si Mr. Beast. Siguro, kailangan nating maghintay at tingnan ang mangyayari. Sa mga estadistikong binanggit mo, malamang hindi ito mauwi sa trial. Gayunpaman, may mga kaso tayong nakita na umabot sa korte. Alam mo yon, nakakabaliw. Nandyan si Johnny Depp laban kay Amber Heard. Maraming nangyayari. Kaya hindi mo talaga alam kung ano ang pwedeng mangyari. Babalikan ka namin pag may update. Salamat Cameron sa pagsama sa amin sa scandal ngayon. Salamat din sa pag-imbita. Pinahahalagahan ko ito. At diyan nagtatapos ang episode ng Scandal para sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba, kumonekta ka sa akin sa social media. Makikita mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayon. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa muli.